Ang sikat ng araw sa labas ng San Sebastian Church ay tila nananadya dahil sa tirik ng sikat ng araw. Napakaganda ng panahon, tila perpekto para sa isang fairy tale wedding na pinaghandaan ng halos isang taon. Ang kalsada sa tapat ng simbahan ay sarado dahil sa mga luxury cars na mga bisita sa kalsada na yon. Ang mga bulaklak na nakapalamuti sa bawat sulok ay imported pa mula sa ibang bansa. Si Renesmee Cruz ay nakatayo sa harap ng malaking salamin sa bridal suite. Suot niyang isang gown na nagkakahalaga ng 1,000,000. May mga Swarovski crystals na kumikinang sa bawat galaw niya. Siya ang definisyon ng golden spoon, pinanganak na mayaman. Mula sa pagkabata, hindi niya naranasang mag-commute, hindi niya naranasang mag-ulam ng tuyo, at lalong hindi niya naranasang tumingin sa presyo ng menu bago umorder. Girl, pakichat nga kung pantay yung eyeliner ko. Utos ni Renesmee sa kaibigan niyang si Barbie. Pakiramdam ko kasi kahit anong ganda ko ngayon parang may mali pa rin eh. Kinakabahan ka lang, Nessie. 5 years na kayo ni Marco, di ba? Sa wakas, magiging Mrs. Marco Valeriano ka na. Ang buongga. Power couple. Sagot ni Barbie habang tinitignan ng sarili sa salamin. Power couple? Bakit pakiramdam ko nanghihina ako? Irap na Renesmee. Barbie, nare-review ko yung credit card statements ko kagabi. Alam mo ba sa loob na 5 taon? Ang taking gift na nakuha ko sa kanya ay isang keychain na I love Boracay na mukhang hiningi lang niya sa kung saang promo. Eh baka naman sentimental value yung habol niya, Nessie. Biro ni Barbie. Sentimental value? Girl, paano yung dinner date namin nung anniversary? Ang dahilan niya ay naiwan ko yung wallet ko, Han. Ikaw muna mag-abono. Tapos yung abono, naging donasyon na. 5 years ako naging sponsor ng buhay niya. Pati yung brief na suot niya ngayon, baka ako pa nagbayad. Huminga ng malalim si Renesmee. Gusto niyang maniwala na mahal siya ni Marco. Na ang pagiging kuripot nito ay simpleng paghahanda lang para sa kanilang kinabukasan. Na balang araw, siya naman ang itatrato nito na parang reyna. Akla, sinabi ko naman kasi sa iyo yan noon pa man. Kapag hindi ka ginagastusan ng taong mahal mo, hindi ka mahal. Pero ayaw mong maniwala at pinatagal mo pa ng 5 taon. Ngayon, ikakasal ka na tapos ngayon mo lang naiisip? Hindi nakakibo si Renesmee sa sinabi ng kaibigan. Totoo nga sinasabi ng ibang tao na kapag sa oras mismo ng kasal, doon mo pagtatanto ang lahat. Siya si Renesmee, 30 na siya, isang successful businesswoman at tagapagmana ng mayaman at sikat na kumpanya. Sa tanang buhay niya, sa iisang lalaki lang siya nagkagusto, kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi siya kailanman ginastusan. Hindi naman siya humihingi ng kahit anong kapalit. Ngunit nakakaisip kasi siya kung bakit hindi siya naisipang bigyan ng bulaklak nito sa 5 taon nila. Ano, iurong na ba natin ang kasal niyo? Nessie, paalala ko lang sa iyo ha. Ikaw din ang gumastos ng lahat ng ito. Hindi ko na alam, akla. Pero magbabanyo na muna ako. Paalam niya sa kaibigan. Subalit mag-iisip lamang siya kung tama bang ginagawa niya. Ngayon siya pinalalamigan ng paa at kamay na para bang may nag-uudyok sa kanya na huwag ituloy ang kasal. Lalabas sa sana si Renesmee upang tumungo sa restroom nang bigla niyang marinig ang 2 pamilyar na boses sa likod ng malaking pilyar. Malapit sa garden entrance sa simbahan. Pre, ayusin mo yung kurbata mo. Mukha kang kinakabahan. Boses yun ni Jake, ang best man at matalik na kaibigan ni Marco. Siyempre Jake, sino ba namang hindi kakabahan? Jackpot na tayo mamaya. Pagkatapos ng I-do, tapos ng pagpapanggap ko ng mahal kong babae ngon. Sagot ni Marco. Biglang tumigil ang mundo ni Renesmee na marinig ang sinabi ni Marco sa kaibigan. Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan niya at halos hindi na makahakbak upang komprontahin ang mga ito. Grabe pre. 5 years mo tiniis yung katarayan ni Renesmee. Paano mo nagawa yun? Ako nga 1 oras pa lang siyang kasama. Gusto ko na siyang itulak sa bangin sa sobrang arte. Tawa ni Jake. Madali lang pag iniisip mong bilhin ng kapalit ng pagtitiis na yun. Sagot ni Marco na may kasamang mapangasar na tawa. Akala mo ba matatanggalan ko yung pagmumukha niyan kung wala siyang trust fund? Hayaan mo Jake, 1 taon lang. Kapag naipalipat ko na sa pangalan ko yung mga shares niya sa kumpanya, dahan-dahan ko na siyang ididiborsyo. O kaya gagawin ko ng issue para hiwalayan ako.
Sa huli, tayong panalo. Magpapasarap tayo sa Switzerland habang siya iiyak sa hirap. Pera lang habol ko sa bruhang yan at nakuha ko ng loob ng tatay niya. Sa likod ng pader, nanginginig ang mga kamay ni Renesmee. Ang galit na nararamdaman niya ngayon ay sapat na upang hindi siya magsayang ng luha sa lalaking ginagamit lamang pala siya. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit ni Piso ay hindi nito kayang lustayin sa kanya. Totoo nga ang sinasabi ng iba na malalaman mong mahal ka o gusto ka ng tao kapag ginastusan ka nito. Pera? Jackpot? Bruha? Ganun pala ha. Bulong ni Renesmee sa sarili. Gusto mo ng jackpot? Sige, bibigyan kita ng grand prize. Makalipas ang 15 minutos ay nagsimula na ang kasalan. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang koro ay nagsimulang kumanta ng isang napaka-solemn na kanta. Lahat ng bisita ay tumayo, bangha sa ganda ng bride na dahan-dahang naglalakad sa aisle. Si Marco ay nasa dulo ng altar, ay may paiyak-iyak pa. Pinupunasan pang peke nitong luha na siyang nagpairap kay Renesmee. Mabuti na lamang ay nakababa ang belo niya, kundi ay kitang-kita ngayon ang gigil niya sa lalaki. Nang makarating si Renesmee sa harap, hindi siya tumingin sa pare. Tinignan niya si Marco mula ulo hanggang paa. "You look breathtaking, my love," sabi ni Marco. Kinuha ang kamay ni Renesmee at hinalikan ito. Binawi ni Renesmee ang kamay niya at kumuha ng tissue sa loob ng pouch niya. Sabay punas sa kamay na hinalikan ni Marco. "Kadiri, may virus yata yung laway mo, Marco. Virus ng kahirapan at kapal ng mukha." Napatigil ang pari. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. "Han, anong sinasabi mo?" Kabadong tanong ni Marco. "Kinakabahan? Hindi ako kinakabahan, Marco. Nagising lang ako." Malakas sa sabi ni Renesmee na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Narinig ko kayo ni Jake kanina. Switzerland pala ha? Jackpot pala ha? Trust fund ko palang gusto mong pakasalan?" "Renesmee, nagkakamali ka. Huwag mo akong Renesmee. Ang kapal na mukha mo. 5 taon mo akong ginawang bangko. Pati yung date natin sa Jollibee noon, ako pa nagbayad ng extra gravy mo." Hinirap ni Renesmee ang mga bisita. "Mga kaibigan, kamag-anak at mga tsismosa sa paligid. Ang lalaking ito ay hindi ako mahal. Ang mahal niya ay ang laman ng vault ng tatay ko." "Nessie anak, tama na yan, nakakaya." Suway ng tatay niya mula sa front row. "No, Dad. Hindi ako papayag na pinaghirapan niyo ay mapupunta lang sa lalaking ito na hindi man lang makabili ng sarili niyang medyas." Hinarap niya uli si Marco. "Gusto mo ng pera? Eto!" Dinukot ni Renesmee ang isang makapal na bundle ng tig-1,000 mula sa kanyang pouch. Isinampal niya ito sa mukha ni Marco ng paulit-ulit. "Ayan ang 10,000. Pambayad mo sa Grab pauwi. At dahil ayoko masayang ang 3 milyong binahid ko sa catering, floral arrangement at itong gown na to, kailangan ko ng bagong groom." Lumingon si Renesmee sa mga bisita. "Sino sa inyo ang single? O kahit hindi single, basta lalaki may bayag at hindi linta. Pakakasalan ko kayo ngayon din. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Just sign the papers and say I do." Nagkaroon ng bulungan. Wala naglakas loob tumayo. Sino ba namang matinong lalaki ang papatol sa isang bride na nagwawala sa altar? Pero sa pinakalikod, sa madilim na bahagi ng simbahan, isang lalaki ang dahan-dahan tumayo. Suot niyang isang tailor-made na itim na suit. Ang kanyang tindig ay talaga namang lilingunin ng kahit sino. Isama mo na ang gwapo niya mukha at ang konting gasgas niya sa labi. Gangster na gangster ang datingan. Habang naglalakad siya sa aisle, tila tumigil ang oras. May slow-mo effect pa na magkatitigan sila ni Renesmee. Huminto siya sa tapat ni Renesmee. Inalis niya ang kanyang Ray-Ban shades at tumingin na diretsyo sa mga mata ng bride. 10 million? Tanong na lalaki. Ang boses ito ay baritono, malalim at may halong pangaasar. "Miss Cruz, ang sapatos sa suot ko ngayon ay nagkakahalaga ng kalahati ng inaalok mo. Mukha ba ako nangangailangan ng barya mo?" Nairita si Renesmee dahil pakaramdam niya ay nainsulto siya sa sinabi ng estrangherong lalaki. "Aba, mayabang ka ah. Kesyo mayaman ka, hindi mo na kailangan ng pera. Sige,
15 million. Final offer. Huwag ka na maraming satsat. Kailangan ko lang ng proxy group para hindi ako mapaya sa social media. Ngumisi ang lalaki. Isang ngising tila may pinaplano. Hindi ko kailangan ng pera mo. Marami ako niyan. Pero gusto ko ang hamon mo. I will marry you, but not for money. Anong gusto mo? Share sa kumpanya? Kotse? Yacht? Lumapit ang lalaki sa kanya. Sa sobrang lapit na naaamoy na ni Renesmee ang mamahaling pabango nito. Amoy matamis na nakakaadik na nakakabaliw. Anak. Bulong na lalaki. Anong anak? Bastos ka ha? Singhal ni Renesmee. Isang gabi, isang anak. Yun ang kabayaran sa pagliligtas ko sa dignidad mo ngayon. Take it or leave it. In 3, 2, fine, deal. Anak lang pala eh. Gagawa tayo ng bata kahit isang basket pa. Sigaw ni Renesmee sa desperasyon. Father, tuloy ang kasal. Iba'y ng pangalan ng groom. Humarap ang lalaki sa pare. I am Tokboki Lopez. Pahayag nito. Wait, Tokboki? Kunat noon tanong ni Renesmee. Parang pagkain? Tay for short. Digdig na lalaki na may nakakalokong tingin kay Renesmee. Nalaki ang mga mata ni Renesmee. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang pangalang yon, ang palayaw na yon. Biglang nag-flashback sa utak niya ang college days niya sa exclusive university. Naalala niyang isang matabang lalaki na laging sumusunod sa kanya. Ang lalaking laging may dalang tteokbokki at chocolates para sa kanya. Ang lalaking tinawag niyang higanting bola ng kanin at siopaw ang mukha sa bilog at taba. Ikaw? Turo ni Renesmee. Ikaw yung mataba na laging nakasunod sa akin ng college? Yung binasted ko sa harap ng buong student council? The one and only. Ngise ni Tay na ngayon ay wala ng bakas ang taba, kundi purong muscles at kagwapuhan. Hindi mo ba naisip, Renren, na ang siopaw na tinanggihan mo nun, siya palang nagmamay-ari sa'yo ngayon? Hindi, I object. Ayoko na. Ibalik si Marco. Mas ako na ilinta kaysa sa siopaw na to. Sigaw ni Renesmee. Tatakbo na sana siya palabas, pero mabilis siya nahawakan ni Tay sa bewang. Too late, Mrs. Lopez. Bulong ni Tay. Pumayag ka na sa deal at alam mo namang hindi ako tumatanggap ng refund. Humarap si Tay sa pare. Father, pakibilisan, gutom na ako at kailangan ko pa singilin ang asawa ko mamayang gabi. Mabilis sa tinapos ng pare ang seremonya habang si Renesmee ay parang estatwa sa gulat. Kino-question kasi niya ngayon ang kalokohan niyang ginawa kung tama ba o napasama siya lalo. Si Tokboki kasi ang matabang lalaki noon na palaging nakasunod sa kanya. Palagi siyang dinadala ng pagkain kahit na nire-reject niya ito, pero inaamin niya kahit mataba siya noon ay may face card talaga. Pero tignan mo nga maglaro ang tadhana dahil ngayon ay ito na ang mapapangasawa niya. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Hindi na naghintay si Tay. Sa harap ng lahat, sa harap ng pamilya Cruz, sa harap ng umiiyak na si Marco, at sa harap ng lahat ng chismosa, hinapit niya si Renesmee at binigyan ito ng isang halik na hindi lang pangkasal, kundi isang halik na mapagparusa. Pagkatapos ng halik, binuhat iti si Renesmee na parang sako ng bigas. Teka, ano ba? Ibaba mo nga ako, ang bigat ng gown ko! Sigaw ni Renesmee habang nagpupumiglas. Huwag kang mag-alala, mamaya hindi mo na kailangan ng gown na yan. Sagot ni Tay habang naglalakad palabas ng simbahan. Welcome to the real world, Renesmee. Siguraduhin ko magbabayad ka. With interest. Habang isinasakay siya sa isang black Rolls Royce, isa lang ang nasa isip ni Renesmee. Gusto ko lang gumanti pero bakit akong ginantihan mo papagad? Sa loob ng sasakyan ni Tay, nakaupo si Renesmee sa backseat. Ang higanting siopaw na nagka-abs. Bakit ka ba nakadikit sa pinto? Akala mo ba tatalon ako sa'yo? Tanong ni Tay habang relax na nakasandal. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Asa ka naman. Baka kasi mahawaan mo ako ng kayabangan mo. Mahirap na. Baka hindi na ako magkasya sa pintuan sa laki ng ulo ko, gaya mo. Irap ni Renesmee. At saka wag mo nga akong tignan. Yung titig mo parang kalkulado mo na kung magkanong kikitain mo sa akin.
Natawa si Tay. Isang malalim at nakakalokong tawa. Renesmee, sa yaman kong to, baka ang net worth mo ay pambili ko lang ng wipes para sa gulong ng sasakyan na ito. So don't flatter yourself, hindi perang habol ko sa'yo. Eh ano? Bakit ka pumayag sa kasal na to? Don't tell me. Crush mo pa rin ako. Ay, hindi siya baka move on sa kagandahan ko. Pangaasar ni Renesmee, kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Tinignan siya ni Tay mula ulo hanggang paa. Crush? Nung college siguro, oo. Pero ngayon, sabihin na natin gusto ko lang makita kung paano ka magmakaawa sa bola ng kanin na tinanggihan mo noon. Revenge is a dish best served with a marriage certificate, di ba? Nang makarating sila sa Manila Peninsula, halos himatayin ng mga staff sa pag-asikaso sa kanila. Ang penthouse suite, ang pinakamahal na kwarto sa buong hotel, ang inihanda para sa kanila. Pagkapasok sa kwarto, agad na hinubad ni Renesmee ang kanyang heels at ibinato ito sa kung saan. Oh, diyan ka na sa sofa. Huwag ka lalapit sa akin, maglalagay ako ng barrier ng asin kung kailangan. Sigaw ni Renesmee habang hinihingal sa bigat ng kanyang gown. Dahan-dahang tinanggal ni Tay ang kanyang suit jacket, dahilan para bumakat ang kanyang maskuladong dibdib sa puting polo. Lumuwag ang kurbata nito at tila uminit ang paligid. Excuse me, Mrs. Lopez. Panimula ni Tay. This is my suite. Binayaran ko to. At kung hindi mo natatandaan, asawa kita. At kung mas lalong hindi mo natatandaan, may deal tayo. Napalunok si Renesmee. Deal? Yung bata? Exactly. Gagawa tayo ng bata. Isang gabi, di ba? Sabi mo, deal. Sabi mo, payag na ako. Oh, nasa na yung tapang mo sa altar kanina? Bakit para naging kuting ka na ngayon na gustong magtago sa ilalim ng kama? Sandali lang naman. Hindi ko naman nakalaing seryoso ka. Akala ko party ng script para mapahiya si Marco. Depensa ni Renesmee. At saka, tignan mo ako. Mukha ba ako handang maging ina? Hindi ko nga kayang pakainin ang sarili ko nang hindi gumagamit ng grab food tapos baby pa. Hindi ko na problema yon. Humakbang si Tay papalapit sa kanya. Ang problema ko, paano mo babayaran ang utang mo sa akin? Sinuwerte ka nga eh. Mula sa lintana si Marco, napunta ka sa isang bilyonary na tulad ko. Upgrade ka na, Renesmee. Bilyonaryo? Yabang ka mo kasi ang lakas mong bumuga ng apoy ng kayabangan. Bulyaw na Renesmee. At saka, Tay pa rin ang tawag ko sa'yo. Kahit maging bilyonaryo ka pa, sa paningin ko, ikaw pa rin yung lalaking weirdo na sunod sa akin noon. And yet, that Tay is the one who saved you from total humiliation. Ngisi ni Tay, na ngayon ay nasa harap na niya mismo. Naamoy ni Renesmee ang bango nito, halo-halong amoy ng citrus, mint at pera. So ano na, tatayo ka lang ba dyan at titingnan ako? O gagawin natin ang usapan? Teka, hindi ako makagalaw, yung gown ko ang hirap tanggalin. Sigaw ni Renesmee nang maramdamang naiipit siya sa bigat ng tela. Tulungan mo ako, huwag kang tumayo dyan na parang estatwa ni Bonifacio. Napailing si Tay at pumunta sa likuran niya. Naramdaman ni Renesmee ang malamig nitong mga daliri sa zipper ng kanyang gown. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Huy, dahan-dahan lang, mahal tong gown na to, baka masira mo. Mas mahal pa ako rito, huwag kang magreklamo. Bulong ni Tay. Habang binababa ang zipper, hindi napigilan ni Tay na mang-asar. Ang taba mo na yata, Renesmee. Parang hirap na hirap yung zipper na bumaba. Kumain ka ba ng isang buffet bago ang kasal? Kapal mo. Itong bewang na to, 24 inches to. Baka yung mga daliri mong mataba kaya nahihirapan ka. Ganti ni Renesmee, kahit ang totoo, ay sobrang bilis ang tibok ng puso niya. Nang bumukas ang likuran ng gown, muntik na itong mahulog pero mabilis sa sinalon ni Renesmee. Humarap siya kay Tay. Ang mukha niya ay pulang-pula sa hiya at galit. Oh, ayan, bukas na. Happy ka na? Labas muna, magbibihis ako. Bakit ako lalabas? Kwarto ko to. At asawa kita. May part ba sa marriage contract na bawal akong tumingin sa asawa ko? Wala. Pero may part sa human rights na bawal kang mambastos sa maganda. Sino maganda? Ikaw? Saan banda? Sa kapal ng makeup o sa kapal ng mukha? Gigil na kumuha si Renesmee ng unan at ibinato ito kay Tay. Nasalo naman ito ng lalaki ng walang kahirap-hirap. Renesmee, let's be serious. Sabi ni Tay. Ang boses ay naging seryoso. You wanted a groom, I gave you one.
You wanted to spite Marco? I did that for you. Ngayon, oras na para ibigay mong hiningi ko. Hindi ako negosyante na pumapasok sa luging kontrata. Napako si Renesmee sa kinatatayuan. Ang tingin ni Tay ay hindi na nagbibiro, kaya sunod-sunod din ang paglunok ni Renesmee. Kinakabahan siya dahil hindi niya akalain na seryoso pala ito. Huminga muna siya ng malalim bago hinarap ang taimtim nitong tingin sa kanya. Bakit? Bakit anak? Mahinang tanong ni Renesmee. Sa dami ng pwede mong hingin, pera, lupain, pabor sa business, bakit anak pa sa akin? Sabay baba ng tingin dahil kahit anong isip niya sa dahilan nito ay wala siyang mahanap na sagot. Lumapit si Tay at hinawakan ang baba ni Renesmee. Pinilit itong tumingin sa kanya. Dahil gusto ko may permanenteng connection ka sa akin. Gusto kong sa tuwing titingin ka sa anak natin, maalala mo ng gwapo ko mukha. At dahil gusto kong makita kung paano mag-alaga ng bata ang isang reynang tulad mo na kahit pagbukas ng delata hindi alam. Grabe ka. Alam ko magbukas ng delata no, may can opener kami na automatic. Sigaw ni Renesmee. Bakit ba siya umasa na makakausap niya ito na matino? See? My point exactly. Nagulat naman agad si Renesmee nang biglang buhatin siya ni Tay at inihiga sa malambot na kama. Hindi na siya nakaangal pa pero mas lalong humigpit ang hawak niya sa gown upang hindi ito tuluyang malaglag at makita ang katawan niya. Teka, Tay, mag-usap muna tayo. Pwede bang installment? Isang daliri muna ng baby? Taranta ni Renesmee. Bago naramdaman ng kamay ni Tay sa expose niyang hita na nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Tumawa si Tay at dumaga ng bahagya sa kanya. Installment? No way. I want the full payment tonight, Mrs. Lopez. At siguraduhin mong galingan mo. Dahil baka hindi kita patulugin hanggat hindi ako sigurado na may little Tay o little Renren na tayo nabuo. Ang bastos mo talaga. Akala mo ba madadaan mo ako sa ganyan-ganyan? Bakit, Renesmee? Kinakabahan ka ba na baka ma-inlove ka sa Tay na ito? In love? Ha, mamatay man ang lahat ng credit card ko. Hindi ako ma-in-love sa'yo. We'll see. Bulong ni Tay bago dahan-dahang ilapit ang kanyang mukha sa leeg ni Renesmee. Tay, sandali. Yes, my dear wife. May tokboki ka ba talaga o guni-guni ko lang to? Napatigil si Tay at napairap. Pabango to, mahal to, galing pang France. Akala ko kasi nagmerienda ka. Shut up, Renesmee. Gagawin natin to o gusto mong ibalik kita kay Marco? Hindi na sumagot si Renesmee. Bagkos ng halikan siya ni Tay, ay masugod niya din itong hinalikan pabalik. Dala na rin siguro ng deal nila o ng init na kanina pa niyang nararamdaman, ay bumigay na siya. Nang gabing yun, hindi siya tinigilan ni Tay hanggang sa makatulog na siya sa sobrang pagod. Pero isa lang ang alam ni Renesmee ng mga oras na yon. Ang dinala siya sa langit ng pagkaing ito. Isang linggo na nakalipas simula nang maganap ang kasal ni Tokboki at Renesmee. Naging usapin pa nga ang kasal nila dahil na rin sa ginawa ni Marco kay Renesmee. Pinagpapasalamat din ng babae na hindi na niya nakita pa si Marco. Naging maayos naman ang pagsasama nila. Kung ang definition mo ng maayos ay ang hindi pagbato ng paso sa isa't isa tuwing agahan. Natuklasan ni Renesmee na si Tay ay mahilig sa kape na walang asukal, singpait ng buhay niya. Habang si Tay naman ay natutunang tiisin ang boses ni Renesmee tuwing umaga na parang megaphone ng barangay. Isang Martes ng umaga, habang naghihintay si Renesmee sa living room ng kanilang mansyon, bumukas ang pinto. Inaasahan niyang makikita ang asawa niyang mukhang bagong ligo sa pabango, pero laking gulat niya nang pumasok si Tay na gulo-gulo ang buhok at may dugo sa gilid ng labi. Hoy, ano nangyari sa mukha mo? Patakbong lapit ni Renesmee. Sabi ko na nga ba, may nakasagupa kang biktima ng kaibangan mo eh. Umupo si Tay sa sofa. Halata ang pagod sa mukha nito. Wala to. Nakipag-meeting lang ako sa mga board members na matitigas ang ulo. Literal na matitigas. Meeting? Bakit sa meeting ba ngayon? Suntukan na labanan? Ano yan? Corporate MMA? Kinuha ni Renesmee ang first aid kit sa ilalim ng round table dito sa living room. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Baka lalong himiwali yan labi mo. Magmukha ka ng siopaw na may palaman na asado sa labas. Ang daldal mo talaga rin. Gamutin mo na lang, huwag ka nang magkomentary. Pikit matang sabi ni Tay. Dahan-dahan lumapit si Renesmee.
May hawak na bulak na may alkohol. Nang idampi niya ito sa labi ni Tay, napangiwi ang lalaki at napaigtad. Aray, ano ba? Gusto mo ba akong patayin? Reklamo ni Tay. Ang arte mo, nung college ka kahit anong asar ko sa'yo, hindi ka man lang umiimik. Ngayon alkohol lang parang mamamatay ka na. Diin ni Renesmee sa bulak. At saka bakit ba kasi pumapasok ka sa gulo? Akala ko ba bilyonaryo ka na? Di ba dapat may bodyguards ka na sumasalo ng suntok para sa'yo? Kaya ko naman, bakit ko iasa sa iba? Seryosong sabi ni Tay habang nakatingin na diretsyo sa mga mata ni Renesmee. Napatigil si Renesmee sa paglilinis ng sugat ni Tay at saka biglang tumibok ang puso niya na mabilis. Bakit ba kasi kailangang maging ganito kagwapo na lalaking to? Unfair ng tadhana? Anya sa isip niya. Oh, bakit ka natutulala? Narealize mo na bang mas gwapo ko kaysa sa linta mong ex? Pangaasar ni Tay. Excuse me, tinitingnan ko lang kung paano kita papatayin. Ganti ni Renesmee habang nilalagyan ng ointment ang labi nito. At saka wag kang assuming, ginagamot lang kita para hindi ka magmukhang bugbog sarado sa harap ng mga business partner natin. Nakakahiya kaya sa image ko. Talaga? O baka naman ayaw mo lang na nasasaktan ng asawa mo? Tay smirked, kahit masakit ang labi niya. Aminin mo na, Renesmee. 1 linggo pa lang tayo pero mukhang nahuhulog na yung lobo sa akin. Kapal, mas mahuhulog pa ako sa hagdan kaysa sa'yo. At saka yung bata na usapan natin. 1 linggo na, wala pa rin nangyayari. Baka baog ka. Biglang hirit ni Renesmee na ikinalaki ng mata ni Tay. Baog? Ako? Hinapit ni Tay ang baywang ni Renesmee, dahilan para mapaupo ito sa kandungan niya. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo ngayon din? Kahit may sugat ako, kaya kitang bigyan ng triplet sa isang upuan lang. Tay, bitawan mo nga ako. Baka may makakita sa atin. Namumulang sigaw ni Renesmee, pero hindi siya pinakawalan ng asawa. Mas lalo pa niyakap ang baywang nito. Hayaan mo sila makakita. Asawa kita, di ba? Inilapit ni Tay ang kanyang mukha sa mukha ni Renesmee. Alam mo, sa loob ng 7 araw na to, napatunayan ko masarap ka palang asarin. Pero mas masarap ka siguro nga. Dahan-dahang pumikit si Tay at inilapit ang kanyang labi sa labi ni Renesmee. Ramdam ni Renesmee ang init ng hininga nito. Handa na siyang bumigay. Handa na niyang tanggapin ang halik ng bigla. Surprise! Tiber, I'm home! Biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling dress. May daladalang maraming shopping bags at may boses sa sobrang tinis. Mabilis na naitulak ni Renesmee si Tay, dahilan para mahulog ang lalaki mula sa sofa at mapaupo sa sahig. Aray, ano ba, Renesmee? Singhal ni Tay habang sapo ang balakang. Ay, may tao pala. Sabi ng babaeng kapapasok lang. Tinignan niya si Renesmee mula ulo hanggang paa. At sino naman tong katulong niyo, Tiber? Bakit ang malaman yata ng suot niya para sa isang maid? Nanliit ang mga mata ni Renesmee. Maid? Ako? Hinirap niya ang babae na mukhang tinubuan ng gluta sa sobrang puti. Excuse me, Gluta Queen. Hindi ako maid. Ako may-ari ng bahay na to. At asawa ko ang lalaking tinatawag mong bear. Bakit? Mukha ba siyang hayop sa paningin mo? Mataray na sagot ni Renesmee. Asawa? Tumawa ang babae, isang tawang nakakairita. Tay, seryoso? Ito yung pinakasalan mo sa simbahan? I thought you were joking. She looks so ordinary. At ang taray pa. Lumapit ang babae kay Tay at pilit itong pinapatayo. Sabay haplos sa dibdib nito. Tay Bear, I missed you. Sabi ko naman sa'yo, hintayin kita sa Paris. Bakit ka nagpakasal sa isang babaeng mukhang hindi marunong pumorma? She's so baduy. Tumingin si Renesmee kay Tay na ngayon ay nakatayo na at mukhang naiinis na hindi dahil sa mga sinasabi nito sa kanya, kundi sa uri ng paghawak ng babae sa asawa niya. Tay, sino tong coloring book na to? Renesmee, si Sabrina yan. Business partner ko at kaibigan. Paliwanag ni Tay. Kaibigan? O dating palaman ng siopaw mo? Hirit ni Renesmee. At ikaw, Sabrina, kung ako sa'yo, lalabas na ako bago ko gamitin tong first aid kit para tahiin niyang bibig mo. Tay Bear? Ano to? Cartoon? Umalis ka rito bago kita gawing basahan sa labas. Tay, look at her. She's so rude. Sumbong ni Sabrina na pilit pang nagpapakyut.
Sabrina, hindi ka dapat nagpunta dito na walang pasabi. Seryosong sabi ni Tay. But Tay, I have the papers at saka namiss kita. Humarap si Renesmee kay Tay. Itinaas ang kanyang kilay. Papers o lande. Pumili ka, Tay. Kung hindi mo palalayasin yung babaeng mukhang marshmallow na yan, akong lalayas. Pero kukunin ko lahat ng credit cards mo. Wala kang makukuha ang credit cards, Renesmee, at walang aalis. Sabi ni Tay, pero baka sa mukha niya na hindi niya alam kung paano papakalmahin ang asawa niyang nag-aapoy na sa selos. Ganon. Sige, dyan kayo. Magsama kayo ng bear mo. Sigaw ni Renesmee sabay marcha paakyat ng hagdan. Pero bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya kay Sabrina. And for your information, Sabrina, yung asawa ko, may sugat yan sa labi kasi hinalikan ko siya ng madiin kanina. Kaya huwag ka malandi. Padabog na sinarado ni Renesmee ang pinto ng kwarto nila, habang si Tay naman ay napakamot na lang sa ulo. Ang maayos na 1 linggo, tila mauuwi pa sa mahaba-habang suyuan. Akala ni Renesmee sapat ng pagdadabog pero heto siya at konting lambing lang ni Tay ay bumigay na agad siya. Halos 1 oras siya nagkulong sa kwarto. Nang marinig niyang kumatok si Tay at nakiusap na lumabas na dahil settled na lahat, huminga siya ng malalim. Han, tara na. Nagpa-reserve ako sa paborito mong steakhouse. Just the 2 of us. Sabi ni Tay habang nakasandal sa pintuan, suot ang isang navy blue polo na lalong nagpa-emphasize sa pagiging gwapings nito. Wala na siya, Renesmee. Pinauwi ko na, promise. Sagot ni Tay na may kasamang ngiting akala mo'y anghel. Pero pagdating nila sa restaurant, muntik nang matanggal ang panga ni Renesmee. Nakaupo sa dulo ng kanilang table si Sabrina. Mas lalong pinakapan ng lipstick at may hawak ng menu. Surprise! Sabi ko sa'yo, Tay Bear, gutom na rin ako. At saka business partner naman tayo, diba? Praktikal lang na sumama ako. Masayang bati ni Sabrina. Tay! Lumingon si Renesmee sa asawa. Ang mga mata niya ay nagbabaga. Sabi mo wala na siya. Bakit may asungot na nakaupo sa table natin? Nessie, wait, she insisted. Sabi niya may importante kaming kailangang pirmahan na contract tonight. Bulong ni Tay. Halatang naiipit na sa pagitan ng 2 babae. Contract? O baka contact ang gusto niya? Yung contact ng balat niya sa balat mo. Singhal ni Renesmee bago padabog na umupo sa tapat ni Sabrina. Wala nang nagawa pa si Renesmee kundi hayaan ang asungot na si Sabrina na sirain ang dinner nila ng asawa niya. Simula na makasama nila ito ay hindi na halos tumigil sa kakadaldal. Habang kumakain ng steak, hindi tumitigil si Sabrina sa pagsasalita tungkol sa past nila ni Tay sa Paris. Alam mo, Renesmee, noong nasa Paris kami ni Tay, halos gabi-gabi kami magkasama. We shared everything. Ideas, dreams, even a bottle of wine under the Eiffel Tower. Kuwento ni Sabrina sabay sulyap kay Tay. Tay Bear was so different then. He was so focused on getting what he wanted. He's a hunter, you know? Hunter? Kaya palang hilig niyang pumatay ng oras sa mga walang kwentang tao. Hirit ni Renesmee habang hinihiwang steak na parang leeg ni Sabrina ang hinihiwa niya. At Paris? Ang daming daga sa Paris, di ba? Baka doon mo siya nakilala, sa drainage. You're so funny. No wonder Tay chose you. You're like a living clown. Tawa ni Sabrina. At ikaw naman, mukhang kailangan ng refund sa gluta mo para hindi pantay ang pagkaputi mo. Medyo grayish na sa gilid. Ganti ni Renesmee. Enough you two. Saway ni Tay, pero halatang mas natatakot siya sa titig ni Renesmee. No, Tay. Let her speak. Sabi ni Renesmee at saka binitiwan ng kutsara tinidor at uminom ng wine. Gusto kong malaman kung ano pang shared memories ang meron kayo. Bukod sa pagiging epal niya sa date natin. Hindi naman nagsalita si Sabrina bagkus nagibit-balikat lamang ito saka itinuloy ang pagkain habang may ngise sa kanya mga labi. Kagat-labi si Renesmee na nagpipigil ng inis niya sa dalawa dahil mas lalo siyang sinasampal ng katotohanan. Habang nagpapatuloy ang gabi, naramdaman ni Renesmee ang kakaibang kirot sa dibdib na mas lalong bumigat. Nakikita niya ang pagiging malapit ni Tay at Sabrina sa usapang business. Mga terminong hindi niya naiintindihan.
Mergers, acquisitions, liquid assets. Pakiramdam niya, siya ang outsider sa sarili niyang date. Nang mag-excuse si Tay para pumunta sa restroom, naiwan ang dalawang babae sa table. Doon na nagbago ang aura ni Sabrina. Nawala ang pabebe nitong boses at naging seryoso ang mukha. You really think he loves you, don't you? Tanong ni Sabrina habang pinaglalaruan ng wine glass niya. Asawa niya ako, Sabrina, at may deal kami. So yes, he chose me. Matapang na sagot ni Renesmee. Oh, sweetie, you're so naive. Ngumisi si Sabrina. Hindi ka ba nagtataka? Bigla siya nagpakita sa araw ng kasal mo kay Marco. Bigla na nagpakita si Tay. Isang bilyonaryo, successful, at sobrang busy. Pero nag-aksaya ng oras para pumunta sa simbahan at iligtas ka. Napatigal si Renesmee. Hindi pa niya talaga naiisip yon ng malalim. Inisip niya lang na baka fate o kaya'y tadhana. What are you trying to say? Tay doesn't do things for free, Renesmee. Alam mo bang bago pa ang kasal niyo, binili na niya lahat ng utang ng pamilya mo? Ang pamilya Cruz? Bagsak na kayo, Renesmee. Your father's company was on the verge of bankruptcy. Marco knew that and he wanted to take what was left. Sabi ni Sabrina na talagang nagbigay ng matinding kaba at panlalamig kay Renesmee. Hindi niya alam yon. Ang alam niya ay maayos pang kumpanya at ibang beses ang daddy niya. Hindi totoo yan. Mayaman kami. Depensa ni Renesmee, pero nanginginig na ang boses niya. You were rich, pero si Tay ang bumili sa inyo. He didn't marry you because he still has a crush on the mean girl from college. He married you because you were the final piece of the puzzle. Ang pamilya niyo ang sumira sa tatay niya noon. At ang pagpapakasal sa'yo, it's not love, Renesmee. It's ownership. Nandiga si Renesmee sa kinaupuan niya. He wanted an heir, right? A child? Dagdag ni Sabrina. He wants to make sure that the Cruz bloodline will eventually be under the Lopez name. Completely. You're just a contract, Renesmee. Isang gabi, isang anak, kapalit ng kalayaan ng tatay mo mula sa kulungan dahil sa mga utang. Eksaktong bumalik si Tay sa table na may bitbit na bulaklak para kay Renesmee. Hey, did I miss something? Bakit parang namumutla ka, Nessie? Tinignan ni Renesmee ang bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Tay. Ang mga mata na akala niya ay nagsisimulang magmahal sa kanya. Oo, kahibangan man pero sa isang linggo na pagsasama nila ni Tay ay nahulog na siya rito. Nasasaktan siya sa mga sinabi ni Sabrina. Umasa siya na baka nga mahal siya nito. Si Marco na minahal niya noon pero hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam niya kay Tay. Panatag siya at mabilis na hulog ang loob niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tay, mahinang tawag ni Renesmee. Totoo ba? Totoo bang binili mong kumpanya ni Daddy bago tayo ikasal? Nawala ang ngiti sa labi ni Tay. Tumingin siya kay Sabrina ng matalim bago muling tumingin kay Renesmee. Nessie, let's talk about this at home. Sagutin mo ako! Sigaw ni Renesmee na naging dahilan para mapatingin ng ibang mga tao sa restaurant. Pinakasalan mo ba ako dahil gusto mo ko? O dahil gusto mong makaganti sa akin? Hindi nakasagot si Tay agad. At ang katahimikang yun ang nagkumpirma sa lahat. Ang sakit na ramdaman ni Nessie ay mas matindi pa sa naramdaman niya kay Marco. Dahil kay Marco, pera lang ang nawala. Pero kay Tay, hindi. Umasa siya. Umasa siya na may nagbago sa kanila. I see, sabi ni Renesmee. Tumayo siya habang pilit na pinipigilan ng luha. Salamat sa steak, Mr. Lopez. Babayaran ko rin ang anak na gusto mo kapag handa na akong maging parte ng koleksyon mo. Naglakad palabas si Renesmee na restaurant. Iniwan si Tay na nakatayo at si Sabrina na may matagumpay ng ngiti sa labi. Doon lamang bumuhos sa mga luha ni Renesmee nang makalabas siya ng restaurant. Mabilis siyang pumara ng taxi at nagtungo sa address na alam niyang ligtas. Halos magiba ang mesa sa tindi ng pagkakahampas ni Tay nang makaalis si Renesmee. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ang kanyang maayos na porma ay nagulo sa loob ng isang segundo. Ang galit na kanina pa niyang pinipigilan ay sumabog na parang bulkan.
Ano bang problema mo, Sabrina? Singhal ni Tay, ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng puot. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman ng relasyon namin? I was just telling her the truth, Tay Bear. Sagot ni Sabrina. Pilit pa rin nagmamaldita kahit halata ang takot sa mga mata. She deserves to know that she's just a business transaction. Bakit ka nagkakaganyan? Akala ko ba laro lang to? Akala ko ba revenge to? Laro? Revenge? Humakbang si Tay palapit kay Sabrina. Sapat na para mapaatras ang babae sa kaba. Hindi to laro, Sabrina. Oo, binili ko ang kumpanya nila. Oo, pinatalsi ko si Marco dahil alam kong gago siya at lolokohin lang niya si Renesmi. Pero hindi ko yung ginawa para sirain siya. Then why? Why go through all this trouble? Sigaw ni Sabrina. Dahil mahal ko siya. Noon pa, nung bata pa na mataba na tinatawanan niyo. Sila ang tanging babaeng tinitignan ko. Bulyaw ni Tay na naging dahilan upang magtinginan ng lahat ng tao sa restaurant. Akala mo ba coincidence lang na nandun ako sa simbahan? 5 taon ko siyang binantayan mula sa malayo. Alam ko hindi siya tinatrato ng tama ng Marco na yun. Alam kong siya nagbabayad ng lahat. Pinanood ko siyang magpakatanga dahil ayokong sirain ang kaligayahan niya. Pero nang malaman kong peperahan lang siya, hindi na ako nakatiis. Natahimik si Sabrina. Ngayon lang niya nakitang ganito kagalit ang lalaki. Hindi na ito ang Tay na basagulero na madalas niyang tulungan noon para makalaya sa kulungan dahil sa pambubugbog. Binili ko ang kumpanya ng tatay niya para hindi sila mapunta sa kalye. Pinakasalan ko siya para protektahan ang pangalan niya. Dagdag ni Tay na nanginginig ang panga sa galit. At ang anak na hiningi ko, yun lang ang tanging para na alam ko para hindi niya ako iwan. Dahil alam ko sa oras na malaman niyang wala na siyang utang sa akin, tatalikuran niya ako dahil sa ginawa ko. Tay, he's just a bratty rich girl. Siya ang buhay ko, Sabrina. At sinira mong tiwalang 1 linggo kong binuo para lang sa selos mong walang kwenta. Duro ni Tay sa mukha ni Sabrina. Umalis ka, ngayon din. At huwag na huwag mo na susubukang ipakita mukha mo sa akin sa kumpanya ko. Dahil simula sa oras na to, burado ka na sa buhay ko. Hindi na hinintay ni Tay ang sagot sa Sabrina. Patakbo siya lumabas ang restaurant. Desperadong maabutan si Renesmi bago ito tuluyang mawala sa kanya. Pero nakauwi siya sa mansyon niya ay wala na doon ang asawa. Halos mabaliw siya sa kakahanap sa pwede nitong puntahan pero walang Renesmi siya nakita. Halos mapatid ang ugat sa leeg ni Tay habang pinapatakbo ang sasakyan patungo sa opisina ng kanyang kapatid na si Ramen Lopez. Alam niya sa ganitong sitwasyon, ang koneksyon at talas ng isip ni Ramen ang tanging makakatulong sa kanya. Si Ramen ang tech genius sa kanilang pamilya. Ang lalaking kayang hanapin pati ang kuto ng isang tao gamit lang ang GPS. Padabog na binuksan ni Tay ang pinto ng opisina ni Ramen. Ramen, hanapin mo siya ngayon din. Napaangat ang tingin si Ramen mula sa kanyang 3 monitors. Oh, chill big brother. Sino? Yung si Marco na mukhang pera o yung stock market na bumabagsak? Si Renesmi. Nag-walk out siya sa restaurant. Hindi siya umuwi sa mansyon. Hindi rin siya sumasagot sa tawag ko. Ramen, please. Baka kung ano mangyari sa kanya. Nanginginig ang boses si Tay. Itinaas si Ramen ang kanyang kilay. First time kita nakitang ganyan, Tay, ah. Akala ko ba business transaction lang to? Bakit parang mamamatay ka na? Dahil mahal ko siya, gago. Ngayon, hanapin mo na. Hindi na nagtanong pa si Ramen. Mabilis na nagtipa ang kanyang mga daliri sa keyboard. Tracing her phone. Wait, naka-off. Pero yung huling swipe ng credit card niya sa isang convenience store malapit sa isang lumang kondo sa Makati. Wait, may unit pala doon ng mga cruise na hindi nakalista sa assets na binili mo. Doon siya nagpunta. Salamat, Ramen. Utang ko sa ito. Siguraduhin mong buhay ka pa pagbalik mo, te. Mukhang matari ang asawa mo. Baka saksakin ka ng tinidor noon. Biro ni Ramen pero bakas din ang pag-alala sa kapatid. Nakarating si Tay sa isang tahimik at medyo luma ng condo unit. Gamit ang master key na nakuha niya sa tulong ng mga tauhan niya at kaunting suhol sa guard. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang loob ng unit ay madilim. Ang tanging liwanag ay galing sa mga ilaw ng kalsada sa labas. Doon, sa gitna ng sala, nakita niya si Renesmi. Nakaupo sa sahig habang nagkalat ang bote ng mga beer sa lapag, tahimik na umiiyak. Pakiramdam ni Tay ay sinakal ang puso niya sa nakita. Renesmi. Mahinang tawag ni Tay. Napaangat ang tingin si Renesmi.
Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa labis sa pag-iyak. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Hindi pa ba sapat ang paghiganti mo sa akin, ah? Nessie, makinig ka muna. Para saan pa? Sigaw ni Renesmee habang pilit na tumatayo, kahit nangangatog ang mga binti. Para ipamukha sa akin na kailangan kitang pasalamatan. Na dapat ako magpasalamat dahil binili mo kami para hindi kami maging pulubi. Tao ako. Hindi ako shares ng kumpanya na pwede mong i-trade at i-manipulate. Totoo ba yung sinabi ni Sabrina? Na nung college pa lang, pinaplano mo na to? Na lahat ng toy paghiganti dahil binasted kita at pinahiya doon? Humihikbing tanong ni Renesmee. Kaya mo ba ako pinakasalan? Para ipakita sa akin na ikaw na nasa itaas at ako na nasa ilalim? Huminto si Tay. Huminga siya ng malalim at lumuhod sa harap ni Renesmee. Isang bagay na hindi gagawin ng isang mayabang na CEO. Hindi, Nessie. Mali ka. Simula ni Tay. Binili ko ang kumpanya nyo dahil nalaman kong nilulubog kayo ni Marco. Alam kong ginagamit ang tiwala ng daddy mo para dahan-dahan nakawin ang lahat. Kung hindi ako nakailam, ngayon pa lang nasa kalsada na kayo. At si Marco, nakatakas na sa ibang bansa kasama ang pera nyo. Pero bakit kailangan ikasal tayo? Bakit kailangan sa ganitong paraan, Tay? Dahil alam ko hindi ka titingin sa akin kung hihingi lang ako ng isang chance sa'yo. Pag-amin ni Tay habang nakayuko. Renesmee, nung college, totoo yung sinabi ko. Mahal kita. Kahit anong panlalait ang gawin mo sa akin, ikaw lang babaeng nakakakita sa akin. Kahit yung panlalait mo at least, napapansin mo ko. Nang mawala ako at magpayaman, akala ko makakalimutan kita. Pero tuwing nakakakita ko ng larawan mo, naalala kita. Tuwing nakakakita ko ng magandang babae na mataray, ikaw ang hinahanap ko. Tumingala si Tay. Basa na rin ang kanyang mga mata. 5 taon kitang binabantayan. Alam kong hindi ka nililibre ng gunggong na yon. Ginagamit yung pera mo. Pero ni isang bulaklak, hindi mo lang maibigay sa'yo. Alam kong umiiyak ka sa gabi kapag hindi niya nasasagot ang tawag mo. Gusto ko tang iligtas. Pero alam kong matapang ka. Ayaw mo kaawaan ka. Kaya gumawa ko ng paraan para maging magkaroon ka ng kaugnayan sa akin. Kasi alam ko ang isang Renesmee Cruz, hindi tatalikuran ng utang niya. So ginamit mo ang pagiging mukhang pera ko para makuha ko? Tanong ni Renesmee, medyo humuhupa ng hikbi. Ginamit ko ang tanging paraan na alam kong hindi mo matatanggihan. Pero Nessie, yung gabing yun, kasal natin. Hindi yung transaction para sa akin. Yun ang pinakamasayang araw ng buhay ko dahil sa wakas, hawak na kita. Hindi bilang property, kundi bilang asawa ko. Humakbang si Tay at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Renesmee. Patawarin mo ko kung naging tuso ako. Patawarin mo ko kung pakiramdam mo ay binili kita. Pero maniwala ka, kahit mawala lahat ng pera ko, kahit bumalik ako sa pagiging matabang Tay na tinatawanan mo, hindi magbabago nararamdaman ko sa'yo. Napatitig si Renesmee kay Tay. Nakita niyang katapatan sa mga mata nito. Ang parehong tingin na lalaking nagbibigay sa kanya ng chocolates ng college kahit tinatapon niya lang. Nakaramdam na matinding konsensya si Renesmee. Ang galing mong mambola, alam mo yun? Bulong ni Renesmee sabay pahid ng luha sa pisngi ni Tay. Pinapunta mo pa si Sabrina para lang saktan ako. Wala na siya, Nessie. Wala na siyang kinalaman sa buhay natin. Kahit kumpanya niya, gigibain ko kung kailangan basta mapatawad mo lang ako. Ang yaman mo talaga, no? Pilit na biro ni Renesmee. Mas mayaman ako ngayon kasi nahanap kita. Sagot ni Tay. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Renesmee. Babalik ka na ba sa mansyon? Promise, hindi na kita sasaktan ulit. Ayusin natin doon at magsisimula tayo muli. Pag-iisipan ko. Irap ni Renesmee, subalit yumakap na siya na mahigpit sa leg ni Tay. Pero bago yan, kailangan mong bayaran ang pagpapayak mo sa akin. Magkano? Ngiti ni Tay. Hindi pera. Gusto ko ng tteokbokki. Niluto mo. At gusto ko, subuan mo ko habang nakaluhod ka. Tumawa si Tay sa kalokohan ng asawa. Pero naroon na ang ginhawa dahil mukhang maayos na sila. Anything for my queen. Kahit magmukha pa akong siopa ulit, basta para sa'yo.
Malawak ng ngiti lamang ang sinagot ni Renesmee kay Tay, at saka dahan-dahan ding naglapat ang mga labi nila. Doon na nangyari ang isa pang mainit-init na sandali. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na deal, kundi dahil mahal na nila ang isa't isa. 2 buwan na ang lumipas. Masasabi ni Renesmee na maayos na relasyon nila ni Tay. Mas lalo ito naging maalaga sa kanya at palagi siyang pinapaboran. Ngayon lamang lumigaya ng ganito si Renesmee at hindi niya pinagsisisihan na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang mainit na hapon, nasa garden si Renesmee kasamang kanyang best friend na si Barbie. Nakalatag sa lamesa ang isang tumpok ng hilaw na manggang kalabaw at isang mangkok ng bagoong na amoy pa lang ay nanunuot na sa buong subdivision. Girl, dahan-dahan naman sa pagkain. Palimang mangga mo na yan sa loob ng 10 minuto. Akala mo ba contestant tayo sa Fear Factor? Puna ni Barbie habang nakatingin sa kaibigan na ginagawang candy lang ang mangga. Barbie, hindi ko alam pero parang ito lang ang nagpapakalma sa akin ngayon. Sagot ni Renesmee habang nilulubog ang isang malaking hiwa ng mangga sa bagoong. Ang sarap! Parang gusto ko pang ihalo to sa kape mamaya. Ha? Sa kape? Kadiri ka, Nessie! Buliyaw ni Barbie. Pinagmasdan niyang mabuti ang kaibigan. Teka, ilan linggo ka na bang ganyan? At parang blooming ka na medyo bloated. Bloated agad? Hindi mo pwedeng busog lang sa pagmamahalite. Hirap ni Renesmee. No, seriously. At yung mood swings mo, nung isang araw, naiyak ka lang dahil pantay yung pagkakaslice ng bread. Girl, hindi normal yan. At itong manggang to? Nessie, baka buntis ka na. Napatigil si Renesmee sa pagmuya. Buntis? Hindi pwede. 1 beses lang naman yun. Yung namin ni Tay. Okay, 2 beses. O 3? Basta. Kahit 1 beses lang yan, kung shoot naman sa matres mo, talagang may mabubuo. Hila ni Barbie sa braso niya. Tara, hindi tayo pwedeng manghula. Ipapatingin kita sa doktor ngayon din. Wala na nagawa si Renesmee kundi sumama sa kaibigan niya. Kinakabahan siya dahil hindi pa nga siya dinadatnan magdadalawang buwan na. Napansin nga rin niya ang ugali nito mga nakaraang linggo, lalo na mga pagkaing hindi niya naman kinakain noon. Sa St. Luke's Medical Center, hindi mapakali si Renesmee habang naghihintay ng resulta ng kanyang blood test at ultrasound. Kasama niya si Barbie na mas kinakabahan pa kaysa sa kanya. Nessie, isipin mo. Kung baby boy yan, siguro kamukha ni Tay na may abs na agad pagkapakanak. Biro ni Barbie. Shut up, Barbie. Kinakabahan nga ako eh. Paano kung totoo? Maya-maya pa, lumabas na ang doktor na may dalang folder. Congratulations, Mrs. Lopez. You're 8 weeks pregnant. Healthy ang baby at base sa ultrasound, maayos ang heartbeat niya. Naniga si Renesmee. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman kung tatawa ba siya o maiiyak. Pero isa lang ang alam niya, magiging nanay na siya. Oh my God! I'm going to be a ninang to a billionaire baby! Tili ni Barbie. Natawa na lamang si Renesmee sa sinabi ng kaibigan bago hinaplos ang maimpis pa niyang tiyan. Habang naglalakad sila sa hallway ng ospital patungo sa pharmacy, biglang napatigil si Renesmee. Sa tapat ng OB-GYN clinic, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Marco. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niyang isang babae na halos hindi na makalakad sa laki ng tiyan. Mukhang 9 na buwan na itong buntis. At ang mas nakakagulat, ang babae ay mukhang pagod na pagod, habang si Marco ay parang walang pakialam, busy sa pag-scroll sa cellphone. Marco? Hindi napigilan tawag ni Renesmee. Lumingon si Marco at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Renesmee, anong ginagawa mo rito? Tumingin si Renesmee sa tiyan ng babaeng kasama ni Marco. 9 na buwan? Marco, nung ikakasal tayo, 2 buwan pa lang nakakalipas. Ibig sabihin, habang niloloko ka niya na ikakasal kayo, binubuntis na niya ako. Singhal na babaeng kasama ni Marco. Ang pangalan nito ay Gina. Sino ka ba? Ikaw ba yung ex niyang mayaman na hindi man lang niya nakuha ng pera? Excuse me? Itinaas si Renesmee ang kanyang kilay. Ang kanyang mataray mode ay automatikong nag-on. Ako lang naman ang babaeng muntik na mabiktima ng asawa ng lalaking yan. At kung ako sa'yo, miss, huwag ka masyadong sumigaw.
Baka biglang lumabas yung baby mo sa gulat sa pangit ang ugali mo. Renesmee, huwag mo kaming pakialaman. Sigaw ni Marco. Mahirap ng buhay namin ngayon. Simula nung sirain ni Tay ang reputasyon ko, wala nang tumatanggap sa akin sa trabaho. Sirain? Sinira mo sarili mo, Marco. Malamig na sabi ni Renesmee. Aba, sumasagot ka pa? Itutulak sana siya nito pero mabilis na humarang si Barbie. Hay, babaeng malakihan siyan. Huwag mo hawakan ng asawa ng isang Lopez kung ayaw mong manganak sa presinto. Sigaw ni Barbie. Lopez? Akala mo ba takot ako? Sigaw ni Gina. Marco, baka mo ba hinayaan na ipagpalit ka sa matabang yon? Sabi mo sa akin gagatasan mo lang to para magkapera tayo. Pero ito tayo ngayon. Sa charity world lang ang kaya natin. Natawa na mapait si Renesmee. Charity ward? Bagay sa inyo yan. At Marco, salamat ha. Salamat sa panluloko mo. Dahil kung hindi ka naging gago, hindi ko mahahanap ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa akin. At heto, itinaas si Renesmee ang resultang hawak niya. Buntis din ako, pero anak ko, lalaking may mayaman. Habang ang anak mo, kawawa naman. Ganyan ang tatay. You bitch! Akmang sasabunutan ni Gina si Renesmee, pero biglang may isang malaking kamay na humawak sa braso ni Gina. Subukan mo siyang saktan at sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo. Ang boses na yon, ang baritono at nakakatindig balahibong boses si Tay. Dumating si Tay, mukhang galing pa sa isang mahalagang meeting dahil nakasuot pa ito. Agad niyang hinapit ang baywang ni Renesmee. Tay, utal ni Marco habang nanginginig ang tuhod. Tumingin si Tay kay Marco nang may halong pandidiri. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang papakita sa asawa ko. At ikaw, miss, baling niya kay Gina. Magpasalamat ka na buntis ka dahil pumapatol ako kahit babae ka pa. Mabilis na hinila ni Marco si Gina paalis at iniwan na sina Renesmee, Tay at Barbie. Dahil sa takot niya sa lalaki, sinira kasi talaga nito ang buhay niya. Humarap si Tay kay Renesmee. Ang kanyang ekspresyon ay biglang lumambot. Are you okay, Nessie? Anong ginagawa niyo rito sa ospital? Kinuha ni Renesmee ang kamay ni Tay at inilagay ito sa kanyang tiyan. Tay, mukhang kailangan na nating bumili ng crib. Magiging daddy ka na. Napatulala si Tay kasabay nito ang pagbuhos sa mga luha sa mata niya habang nakatingin kay Renesmee. Buntis ka? Seryoso? Mukha ba ka nagbibiro? Kaya pala gusto ko naman na may bagoong. Tawa ni Renesmee. Binuhat iti si Renesmee at inikot-ikot sa gitna ng hallway. Hindi alintana ang mga tao nakatingin. Tawa at tililang ang nagawa ni Renesmee bago siya ibinaba ng asawa. Mabilis ding hinalikan ng labi niya. Ang kaibigang si Barbie ay kinikilig lamang sa may tabi at malawak din ang ngiti para sa kaibigan niya. I love you, Renesmee Lopez. I love you so much. Sigaw ni Tay. I love you too, my siopaw king. Bulong ni Renesmee habang nakayakap sa asawa. 5 taon na lumipas, ang mansyon na dati ay tahimik lamang ay napalitan ng mga batang nagtatawanan at naghahabulan. Ang buhay ni Renesmee sa piling ng asawa ay walang katapusang kaligayahan. Nakatayo si Renesmee sa gitna ng sala, nakapamewang habang tinitignan ang 2 batang kasalukuyang naghahabulan, paikot sa isang mamahaling round table na pinapagawa niya. Noodles Lopez! Kimchi Lopez! Pag hindi kayo tumigil sa pagtakbo, ipapakain ko sa inyo yung mga laruan nyo! Sigaw ni Renesmee. Ang panganay, si Noodles o Les, na 5 taong gulang na, ay ang carbon copy ni Tay. Mula sa makapal na kilay hanggang sa mapang-asar ng ngisi. Siya ang little CEO ng bahay. Ang bunso naman si Kimchi o Kim na 3 taong gulang ay ang bersyon ni Renesmee na mas mataray at mas maldita sa kanya. Mommy, Les stole my tiara. He said it's a business asset now. Sumbong ni Kimchi habang nakanguso. It is. Ganti ni Les habang iwinawagayway ang kumikinang na tiara. I'm going to trade this for more chocolates from Tito Ramen. Wala nang trade. Akin na yan. Hablot ni Renesmee sa tiara. At kayong 2, maligo na kayo. Dadating ang daddy nyo at ang Tito Ramen nyo para sa dinner. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Tay, na mukhang pagod mula sa kumpanya pero agad na lumiwanag ang mukha nang makita mga anak.
Sumunod sa kanya si Ramen, nakabaligtaran ng itsura. Magulo ang buhok, malalim ang eyebags, at mukhang hindi nakatulog ng maayos-ayos ito. Daddy! Sabay na sigaw ng dalawang bata at sumakay sa binti ni Tay. Hey, my little meatballs! Kumusta laro nyo? Tawa ni Tay habang binubuhat ang dalawa. Lumingon siya kay Renesmee at binigyan ito ng isang mabilis ngunit matamis na halik. Hayan, mukhang stress ka ha? Stress? Kulang na lang tumubo ang sungay ko rito, Tay. Ang mga anak mo parang uminom ng 10 bote ng energy drink. Irap ni Renesmee. O Ramen, ano nangyari sa'yo? Mukha kang dinaanan ng 10 bagyo. Ani Renesmee na makitang kapatid ng asawa. Umupo si Ramen sa sofa at napasabunat sa buhok niya. She's gone, Renesmee. 5 years ko na siyang hinahanap. 5 years. I can find a missing satellite in the middle of the Pacific, but I can't find one woman who ran away from me. Sino ba kasi yun? Yung babaeng tinulungan mo noon sa kasal namin? Tanong ni Renesmee habang nag-aabot ng tubig. Oo. Ikinasal sina Renesmee at Tay sa pangalawang pagkakataon. Isang napaka-engrandeng kasal. Yes, she's like a ghost. Every time I get close, she disappears. I'm the best tech genius in the country, but she makes me look like an amateur. Gigil na sabi ni Ramen. Kahit anong yaman ko, hindi ko siya mabili para bumalik sa akin. Karma yan, Ramen. Biro ni Tay habang nilalaro ang buhok ni Kimchi. Masyado kayong mayabang na magkapatid nung una. Akala niyo lahat ng bagay nadadaan sa pera. Hirit ni Renesmee. Tito Ramen, are you crying? Tanong ni Les habang inaabutan si Ramen ng kalahating kinain na biscuit. Here, eat. It makes the pain go away. That's what mommy says when daddy sleeps on the sofa. Natawa si Tay na malakas habang si Renesmee naman ay namula sa hiya. Noodles, masyado ka madaldal. Makalipas ang 2 oras, ay nagtawag na si Renesmee para maghapunan sila. Ganoon pa rin si Ramen at hindi mawalang stress sa mukha nito. Mukhang tinamaan ng loko sa isang babaeng hindi niya makuha. Nagsimula ang dinner nila na napuno na naman ng kulitan ng mga bata. Si Kimchi ay ayaw kumain ng gulay at kailangang sulsulan ni Tay ng bagong barmidal para lang sumubo. Si Les naman ay busy sa pagtatanong kay Ramen kung paano mag-hack ng bank account dahil gusto niya raw bilhin ang buong Jollibee. Les, stop asking Tito Ramen how to hack. Masamang kumuha ng hindi sayo. Sawa ni Renesmee habang pilit ay isinusubo ang kapirasong broccoli kay Kimchi. But mommy, if I own Jollibee, I can have unlimited peach mango pie. It's a strategic investment. Sagot ni Les na may kasamang pag-ayos ng kanyang kunwaring salamin. Napahilot sa sentido si Ramen. Listen, kid. To buy Jollibee, hindi mo kailangang mag-hack. Kailangan mo lang maging mas tuso sa daddy mo. At saka busy ang Tito Ramen ngayon. May hinahanap akong babaeng magaling magtago. Is she a virus, Tito? Bakit kailangan mo siyang i-trace? Tanong ni Les habang seryosong nakatingin sa laptop ni Ramen. Worse than a virus, Les. She's a system crash. Isang beses lang kami nakita sa simbahan ni na daddy mo. Tapos boom, nag-reformat ang puso ko. Hindi ko na ma-recover ang sarili ko. Madamdaming sagot ni Ramen bago uminom ng diretsyong wine. Sus, ang drama mo, Ramen. Hirit ni Renesmee. Kaya ka tinatakasan kasi baka masyado kang high-tech manligaw. Baka naman ang pinadala mong love letter ay nakakode pa. O kaya baka na-require mo siyang magsabit ng facial recognition bago mo ilibre ng dinner. Hindi, Renesmee. Ang problema, sa sobrang galing ko mag-trace ng tao, nakalimutan ko ang pag-ibig, hindi nahahanap sa IP address. Buntong hininga ni Ramen. Kahit anong yaman ko, kahit mabili ko ang satellite ng buong mundo, kung ayaw magpa-detect ng isang tao, mananatili siyang 404 not found. Biglang sumingit si Kimchi, puno pa ng pagkain ng bibig nito. Tito Ramen, maybe she's playing hide and seek, like what I do with Yaya. You just have to shout, boom, when you found her. Sana, ganun lang kadali yun, Kimi. Mapait ng ngiti ni Ramen. Anyway, putol ni Tay habang pinupunasan ng labi ng asawa. Hayaan mo na muna ang 404 na yan. Kumain ka na rito. Di mo makikita ang babaeng ayaw magpahanap. Hayaan mo siya at mapapagod din yan magtago. Speaking of account balance, lingon ni Renesmee kay Tay na may nanunuring tingin. Tay, bakit may notification ako na bumili ka ng isang isla sa Palawan last week?
Is it for business o balak mo kaming itapon doon pag sobrang gulo na ng mga bata? Ngumisi si Tay. Ang pamilyar na papang-asar ng ngiti na kinaiirita pa rin ni Renesmee hanggang ngayon. It's for our 5th anniversary, Han. Pinaplano ko sanang doon tayo mag-celebrate. Just the 2 of us. Pero dahil mukhang hindi mapaghiwalay ang dalawang meatballs na to sa'yo, I guess we're bringing the whole circus. Isla? Yay! We can build a real Jollibee there! Sigaw ni Les. And a Barbie castle! Tili rin ni Kimchi. Napailing na lang si Renesmee pero hindi niya mapigilang mapangiti. Tumingin siya kay Tay. Ang lalaking dati ay tinataboy niya lang pero ngayon ay siya ng buhay niya. Hindi niya maisip ang buhay na wala ang asawa pero bago pa sila langgamin sa kusitan ay bumaling siya ng tingin kay Ramen na tinutusok lang ang estate sa plato nito. Ramen, tignan mo kami. Sabi ni Renesmee habang nakasandal sa balikat ni Tay. Minsan, kailangan mawala muna ang lahat. Ang pera, ang pride, ang lahat. Bago mo mahanap ang talagang para sa'yo. Look at Tay. He waited for years. Kung kaya niya maghintay, kaya mo rin yan. Thanks, Renesmee. Medyo nabuhayin ako ng loob. Pero seryoso, Les. Baling ni Ramen sa pamangkin. Huwag mong hahakin ang bank account ng daddy mo, ha. Iyak mo na lang ang schedule niya para mas marami tayong time mag-Dota. Deal, Tito! Nakipag-fist bump pa si Les. Natapos ang hapunan na puno ng tawanan. Ang ingay ng mga bata, ang hirita ni Tay at Renesmee, at ang pagiging sawi ni Ramen. Sa huli ay nauwi pa rin sa masayang paghahapunan ng pamilya ni Tay at Renesmee kasama ang mga anak nila. Ito ang buhay na wala nang hinangad pang iba si Renesmee dahil ang pamilyang ito ay hindi matutumbasan ng kahit na anong pera. Sa huli, napatunayan ni Renesmee at Tay na ang tunay na jackpot ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa dami ng tawanan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Mula sa nauwing kasalan na nabuo sa bardagulan, hanggang sa pagbuo ng sariling pamilya kasama sina Noodles at Kimchi. Nahanap nila ang yaman na hindi kayang manakaw ng sinuman. Maaaring nagsimula sila sa pera-perang usapan, pero natapos sila sa isang pag-ibig na walang halaga ang makakatumbas. Dahil sa buhay, hindi baling magmukhang pera, basta't ang puso ay laging nasa tamang tao lamang. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!